Mga good news at bad news. Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM. Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Macapagal at Sandro Ochoa. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo. Anong take mo? Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ay, magandang hapon po. Ako po si Sandro Ochoa. Ay, kumusta naman yung mga immortal? Yung mga waterproof na nilalang? Ano, kaya pa ba? Good afternoon. Ako po si Maan Macapagal. Ano, Ay, nako. kaya pa? Carry pa? Naku, mag-question of the day na nga lang tayo. Dire-diretso na tayo. Hindi masagot. Oo, kasi nga. Nagpapatuloy po. Ito something happy para naman na... Meron? Oo. Talaga ba? Nagpapatuloy pa rin po kasi ang aming espesyal na handog para sa ating mga tagapakinig, katuwang ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. At dahil nga dito, Mondays to Fridays po ay mamimigay ang ATM team ng isang maswerteng listener na makatatanggap o pipili po kami ng isang maswerteng listener na makatatanggap. Actually, ano din to, viewer din to. Kasi yung iba nanonood kasi online. nakikinig, yung iba nanonood. Na makatatanggap ng charity ba mula po sa PCSO. Ipadala nyo lang po ang inyong mga sagot na aming pong pagpipilian sa question of the day sa DZMM Teleradyo Viber number 0919-278-3000. Ano ba yung kailangan na naman niyang sagot nila sa question of the day, partner? Huwag kalimutang ilagay ang buong pangalan, kumpletong address at contact number at kung sino man yung mapipili po ng ating ATM team ay kukontakin kayo at matatanggap ang inyong charity ba tuwing Biyernes. Ayan, matitest nyo kung lulutang yung charity ba ngayong panahon. Tapos post nyo nga, patingin nga Alin ng yung picture. paglutang? Yung paglutang. Pero kailangan talian nyo, baka ano rin. Oo nga. Ayan, ang laman yan ay mga essentials, partner. Ayan, nakikita nyo naman. Mga ready-to-eat meals. Yung iba dyan ay lalagyan mo lang ng mainit na tubig. Magpakulo ka ng tubig at may instant noodles ka na. Meron kang lugaw din dyan, I think. Hindi ko lang alam kung may champurado. Oo. Ano yung question of the day na kanilang sasagutin? Ang question of the day ay... Ayan na, ito na naman kayo eh. Ginagalit nyo na naman eh. Sa panahon ng krisis, dapat bang isang tabi muna ang politika? Oo. Ano sagot mo dyan, partner? Ikaw muna. Hindi. Dahil baka yung dahilan kung bakit kayo nagkakaroon ng kalamidad, ng sakuna, ng krisis, ay dahil sa maling politika. Di ba? Ganun lang naman yun. Inuumpisa nyo na naman kami? Ganun ba? Oo, nag-open na naman kayo ng diskusyon. Isa-isay natin? Umpisa natin? Oo. Ayan na nga. Huwag niyong kalimutan, ipadala ang inyong komento sa question of the day ng DZMM Teleradio Viber 0919-278-3000. Isang beses lang po makatatanggap ng charity ba. Kapag kayo ay nakatanggap na dati, ay sorry na po. Kaya makinig, makisali at baka ikaw na ang susunod na maswerteng mapipili at makatatanggap ng charity ba. At dahil nga hindi tayo patitigil, bagamat 2 araw nang hindi nagpapatuloy itong impeachment trial, syempre humingi naman tayo ng hindi natin to tatantanan. Hindi natin to titigilan dahil nga patuloy naman itong Syempre impeachment sabay yan. trial. Sabay dapat yan.
Tama. 'Di ba? Dapat yung kapakanan ng ating mga kababayan na binabaha ngayon ay syempre nasa ano 'yan, nasa focus pa rin 'yan. Oo. Priority din 'yan. At the same time, yun na nga. Sabi mo nga, baka ito yung nagkukos. Kasalanan nating lahat 'yan. Makakausap po natin sa linya ng telepono ang abogado po ng prosekusyon, si Attorney Lorna Kapunan. Magandang hapon po, Attorney. Magandang hapon sa iyo, Man at Sandro. Good At sa lahat ng afternoon. nakikinig. Good afternoon. Ito pong 2 araw na hindi natuloy yung impeachment trial. Ano pong pinagkaabalahan ng prosekusyon? Ay, well, syempre, tuloy-tuloy pa rin ang preparation, no? Because nalalaman lang namin yung cancellation the night before. In fact, we were ready to go today again, and then we got notice last night. So, anyway, hindi naman dahil bagyo, we stopped preparing. Kasi tuloy-tuloy yan. As much as possible kasi gusto natin i-facilitate. Masyadong technical kasi, and we don't want the people na mabore, no? So, bini-revisit namin yung mga documents, yung mga number of witnesses, yung hours of preparation, para to facilitate yung kasi dati 27 witnesses kami, no, for confidential funds, no. Ilan pa lang natapos, no. We had 2 from the Land Bank and 2 from COA. Kailan po isasalang si Madriaga? Kasi parang meron akong nabasa sa panig ng depensa na kinakatakutan nyo daw na isalang si Madriaga dahil daw parang ito na yung katapusan. Ano po masasabi nyo doon? Lahat naman ng witnesses namin, ini-evaluate namin, no, whether we'll present Madriaga or not, kasi kasama rin dyan si Attorney Sulaika, sila Attorney Poa. Marami pa kaming ini-evaluate because ang magandang nangyari, yung aming hostile witness, no, si Acosta, malinaw na malinaw ang testimonya, no. We expect that also to happen with Fajarda para sa DepEd, no. So, and then marami ring admissions because may stipulation sa mga transcripts ng House hearing of the Good Government and Public Accountability Committee, no. Kasi nag-stipulate ang defense na accurate, authentic ang transcripts. So magagamit natin yung transcripts. At sa transcripts na yan, kasama na yung mga testimony ng isang Madriaga, testimony ng kung sino-sino, no? So, we will see. Evaluation lang naman. Kami naman sa prosecution, whatever is necessary, we will present whether witness or whether documents. May plano ba, Attorney Kapunan, na kasi nakansela ng 2 araw, nakaapekto ba ng labis ito sa impeachment trial na kailangan yung magdagdag pa ng araw? Ay, hindi naman. Because kami naman kasi sa prosecution, direct examination, ano? Ang direct examination naman talagang direct. Ang hindi lang ma-predict, syempre, yung cross-examination. Nakita niyo naman sa last witness ko, no, si Silene Del Campo, no, na 2 araw yung cross-examination. No? So, it depends on how long the cross-examination is. And it depends kung sino kasi yung direct examination hindi pa rin tapos na. Gaano kalakas, Attorney Kapunan, yung impeachment trial? Day 16 nga ba yun, kung di ako nagkakamali, pagdating sa prosecution narrative sa Article 1 ng impeachment trial? I think we're very confident about our documents and our testimony, no? Because clearly, sabi nga, res ipsa loquitur, the documents speaks for themselves, no? At saka miski na balik-baliktarin mo yung mga cross-examination questions. You saw how my 2 COA witnesses answered, no? Si Attorney Wamil at si Ma'am Silene. Talagang based on documents naman yon and their professional judgment. Na klarong-klaro na may inisyo na pondo, dinisburse yung funds, tinanggap yung funds, at yung question doon is, tama bang paggamit noon sa confidential funds? At klarong-klaro rin sa testimony of both witnesses, kanya nag-audit
AOM yan, no? Memorandum, tapos nag-notice of suspension, tapos finally nag-notice of disallowance because hindi compliant sa joint circular. Hindi namin iniimbento ang facts, no? The facts are very clear and the joint circular, masyadong malinaw naman yon, hindi na ini-interpret yun, no? So, confident po tayo. Yes. Sa Article 1, Attorney Capuna, nasaan na tayong parte? Early stage ba to? Mid na ba tayo? Or may exciting part pa? I think we're probably mid already because na-establish na yung pera talagang nakuha sa land bank, no? In fact, napakita ka na nga ni Attorney Virgil, gaano kadami yung 125 million bundles na yan, ano? Nakinarga at dinala ng Acosta sa disbursement officer na hindi naman disbursement officer. But anyway, so napakita na natin sa evidence, sa testimony, yung may nakuhang pera. Number 2, may dinisburse na pera. Number 3, may tumanggap na pera. Totoo ba yung mga tumanggap o hindi? Yun ang susunod, no? Saan ginamit ang pera? Because based on the documents, hindi proper liquidation yung ginawa ng Office of the Vice President saka ng DepEd. At saka sa 4,492 po documents namin, no? Most of them are acknowledgement receipts. So, dinidebate ng sinasabi, ini-imply ng defense na wala namang bawal sa use of aliases, no? Wala naman na kaming sinasabang bawal ang use of aliases. Ang bawal kung talagang tinanggap yan o talagang merong binili yan, wala kasing official receipts, wala namang sales invoices. Di sinong gumamit ng pera na yan, di ba? Sino ang nag-packet? Ginawa bang personal money yan ng Vice President or ng DepEd? No? So yun, papakita namin. So our next witness will be Fajarda, who is the equivalent of Acosta. Siya naman ang Special Disbursement Officer sa DepEd. And then yung susunod doon na nasabpina is si Ortonio. Isa siya sa mga check signatories, no? And then after that, essential yung mga witnesses namin. Hihingi kami ng sabpina. Kung hindi pa, baka on Monday, we will ask for a subpoena for the Philippine Statistics Authority. Attorney Capunan, kino-corroborate na rin ni Acosta, no, yung mga nauna pang testimonya ng COA. Meron pa ba tayong matitinding ebidensya na ilalabas na sinasabi kasi ng depensa na ipakita nyo na ba yung mga ebidensya talaga, yung mga patunay ng actual pocketing, pangbubulsa ng confidential fund? So, yun... So, susunod na, yeah. Kasi, di ba, we always point out na sa joint circular, pinoint out ng COA auditors natin, may presumption yun eh, prima facie presumption. Hindi kayo nakaliquidate. Hindi kayo nag-submit ng tamang documents. Ang presumption nun, use it sa presumption sa guidelines sa joint circular, use for personal, no? And either use for personal benefit or misuse. So, ang burden of, kasi iba no, Mana at Sandro, no? Iba yung burden of proof at iba yung burden of evidence. Ngayon, yung burden of evidence, patunayan nila na hindi ginamit for personal use or hindi misuse, nasa kanila. Wala na sa prosecution yun. So, they should show the burden of evidence is theirs, no? Hindi ito criminal case, no? Sa criminal case, sinasabi nilang laging may presumption of innocence. Wala pong presumption of innocence dito sa confidential funds. Sa impeachment case, wala pong presumption of innocence. This is not a criminal case, no? Kanya nga ang threshold ng conviction is not proof beyond reasonable doubt, no? It is clear and convincing evidence. Even at this point, sa palagay ko, no, personally, may clear and convincing evidence na. So, ang burden of evidence, nasa defense na.
Attorney Kapunan, ngayong linggo sana dapat lalabas yung ruling ng impeachment court kaugnay doon sa mga ipinagbabawal, lalo na yung pagtalakay ng merito ng kaso sa both parties, sa depensa at sa prosekusyon. Ano pong take nyo doon? Handa po ba kayo sakaling magkaroon ng paghihigpit, lalo na doon sa mga postings? Ay, opo. Kami naman, we will respect the decision of the presiding officer, no? Because on the part of the prosecution, marami naman kaming spokespersons. Nakita niyo naman, we have several congressmen spokespersons na hindi prosecutors. At baka ang matamaan dito ay ang defense more than us, no? Because the defense, ang spokespersons nila are prosecutors also, no? Unless they get a new spokespersons or they hire a new law firm to collaborate with them, sila atang matatamaan. Pero ang number one natin, sinasabi namin sa prosecution, if this is going to be the ruling of the presiding officer, ang number one nagva-violate dyan is the Vice President herself. Diba? So kung kailangan kung may kailangan pong ma-admonish yung Vice President ito, dahil nga doon sa naging pahayag niya, sinabi niya na bending the law itong isinasagawang impeachment trial. Yung bending the law na yan, hindi lang sub judice yan, That is attacking the impeachment court itself, yung integrity ng impeachment court, no? At may kasama diyang obstruction of justice. Dapat siya ang pagsabihan ng impeachment court at saka ng presiding officer, no? Hindi ibig sabihin na porke hindi siya nag-a-appear sa impeachment court, hindi na siya subject to the court's judgment or discretion or directive, no? Because she is represented by counsel. And so yung decisions ng court binds her through her counsel. So pag nag-directive ang presiding officer na all parties includes especially the respondent. The respondent here is the president herself, no? So importante pong humarap bukod dun sa pagbabawal din mismo sa Vice President na magsalita laban sa isinasagawa impeachment trial, dapat humarap na rin siya para agad na rin niyang masagot, attorney? Dapat humarap na rin siya kasi ang court ng Vice President ang media, no? Lalo na yung kanyang dedicated troll service. Doon siya nagbibigay ng kanyang statements na alam naman natin sa technology ngayon, nagiging yun ang matunog sa echo chambers, no? Isang pindot lang ng isang troll, gano'n na yung reach na yan, Natatalo kayo sa legitimate media. But yun ang kalaban natin, Of course, we cannot trace the trolls, but if we can control what is being said by the Vice President, mahirap yung mag-imbento na lang ang mga trolls niya, no? So, we are hoping for a fair, impartial decision of the presiding officer to cover all, no? And a pointed reminder as well internally to the senator judges. Oo. Yun, Attorney Kapunan, marami rin natutuwa kasi minsan ay napapagaan ninyo. Ito nga, mabigat na paglilitis, nakanood na ba kayo ng Odyssey? Oo, nakanood na kayo ng Odyssey. Nakalinya na nga yung Spider-Man dahil sa pagyungso Oo. Pwede pa humabol, palabas pa ba? Yun na nga, Attorney Kapunan, ano masasabi mo dito na... Pagagalitan na nga ako sa mga one-liner ko. Yun na nga. Disrespectful. Oo. Sabi ko naman, I will behave. Pero sa tanda ko nito, mahirap na ako mag-behave. Pero may nagsasabi rin na ano yung political theatrics na yan sa trial, Attorney Kapunan. Well, it is not political theatrics. I mean what I say. When I say that we should know when to stop, I mean it. We should know when to stop. When I say misleading is not allowed at any time, it's really not allowed. Di ba? Tama naman yung sinasabi ko. Pag sinabi kong I will spank you, tama naman yun. Motherly love yun. Generational divide na yun. Di ba? At nag-friends na kami. Pero attorney, bawal na kasi yung palo ngayon sa mga bata. Oo. Baka mabantay bata ka. Oo nga yun. Cruel and unusual punishment. Teka.
Kasi 'di ba ano kayo nagbeso-beso, nagyakapan. Anong naglalaro sa Yes isip mo naman. noon? No, because I felt for her, no. I don't think she should be victimized by social media. She tried her best. Nakita naman natin yung preparation niya, yung pages and pages of cross-examination niya. She really read the evidence. She really read the transcript. She really studied, So, I felt sad also for her that despite her effort, ganun na nangyari. Hindi sa mga nanonood, negative ang response, no? But I felt for her, and not that I'm condescending, no? But I really felt for her. Struggling tayong lahat, pwede tayong mag-away sa court, pero sa labas, di naman tayo nag-aaway. We respect the fellow member of the bar, no? Pero nung kayo po... No matter what age, no matter what experience, no matter what gender, we are all equal before the law and before the Supreme Court and before our clients. Equal yan lahat. Before the bar, the bench, and our clients. Nung nagsisimula po ba kayo ng practice ninyo, ganyan din po ba kalala yung mga nakakatunggalin yung abogado? At ganyan din yung komento. Oo. O na-spank din ba kayo nung nagsisimula kayo? Ay, hindi po nangyari sa akin yan because matagal na akong mga Ginoo pero medyo bastos. Miski na bata pa ako noon. Tapang-tapang ko. And I think it comes from a long line of lawyers because I'm third generation lawyer. My lolo was an assemblyman. He's a lawyer. My father was Justice of the Supreme Court. I'm third generation. My son is fourth generation. My grandson is fifth generation. So we are a generation of lawyers. It's in our blood. It's in our blood. So sanay na tayo dyan sa courtroom, sanay na tayo dyan sa legalist, sanay na tayo sa... But what's more important to me is whether it's your years of experience or your training or saan ka nag-aral, what's important to me is your moral compass. At talagang... Kung ano yung moral compass. What is right is right, what is wrong is wrong. At ang Dapat talagang... yun ang guide natin, At ang talagang ipapayo nyo kay Attorney Ferrer, tibayan na lang yung sikmura niya, ha? Para maging... kasing tandaan nyo sa pagiging abogado. Ay, ang payo ko na lang hello? Yes, go ahead. No, my advice to her is to continue what she's doing. The defense will continue to apply their skills and their talents for the defense of their client. But at the end of the day, respect also. Respect also our right kasi hindi naman one-sided ang due process. No? They keep saying due process. Saan ang due process dyan? Kung yung kliyente nyo mismo ang nag-i-ignore. Ang nag-i-ignore ng karapatan because if you're talking about the due process, the rights of the Vice President, you have to talk about the rights of the people, no? Kasi the prosecution represents the people. The prosecution represents public office. The prosecution represents respect for the Constitution, public accountability yan. Hindi ba kailangan may due process rin yun? Ang taong bayan. Alright, Tama. Maraming salamat, Attorney Lorna Capunan, and counsel po ng prosecution. Thank you po at mag-ingat pong lahat. At saka try nyo rin mag-streaming, ma'am. Baka streaming yung sagot din, di ba? Kung hindi kayo umabot sa sinehan. Oo nga. Ito na nga. Hindi. Ngayon, Lola duties tayo. Nasa bahay tayo. Ayun. Lola duties. Ayan. Di mo, Lola mode. anong merienda doon sa apo nyo, attorney? Alam mo, lumaki kami sa parents ko. My lola, my parents, nung lumalaki yung mga apo ko, ang merienda nila, pandesal, star margarine, saka asukal. Ayun. Uy, masarap Diba, masarap yan. Yan din yung merienda ko nung bata pa, di ba? Yung Hindi ba, binubudburan mo ng tayo asukal yung pandesal.
Pero wala pang Star Margarine kayo. Siguro Banggit pa kayo. siguro Attorney, bawal huwag baka banggit ng Angkor brand. butter ka na, saka Magnolia butter. Eh kami, Star Margarine. Hindi. Oo, hindi. Meron pa ngayon yan. Meron pa, Attorney Kapunan, yung Ganon. sinasabi niyong brand. Oo. Tsaka bakit, di ba, yun ang ano. Oo. Tsaka yun yung hinahalo kasi sa kanin din, yun na mainit. Pampatangkad. Ay, bakit hindi ako tumangkad? Si Sandro din eh. Diba? Alam mo, Hindi Tracy, ba pag ganitong umuulan, comfort food tayo. Ayan. Hindi, tsaka minsan kondensada din sa pandesal. ako. Oo. Ako kondensada and kanin na mainit. Yung tutong, Oo, wow. Ito yung Diba? sinasabi ko kaya kung hindi man tsahin, gusto kong maging lola tong si Attorney Kapunan. Parang hindi ka maapi ng kahit sino, no? Hindi pa yun. Tsaka bakit Kahit tawanan din lang kayo ng tawanan, di ba? hindi lang yan. Kung ikaw ang apo ko, ikaw nang magmamana ng rubber shoes ko. Ay, Ay! gusto ko yan. Gusto Oo, ko ang yan. ganda ng rubber Maganda yung rubber shoes nyo, Attorney. Oo. Ano ba Anong yun? size nyo? Anong size nyo? Size US 9 size? po. Ha? 9? Ay, ang laki. Size 6.5 lang ako. Ako nga, women's 80. size. Women's size. Women's. Siyempre. Sakto. One size. Sakto sa akin yan. Size 8 yan sa meal. pwede. Oh, pwede. Yung mga Sige, pinaglumaan lagay nyo, ko sa pwede last kami. will and testament ko. Ayan, attorney ha. Sinabi nyo on air yan. Ibi-playback ko to. Ito ay on record to. On record, on record attorney. to. Maraming salamat po, Attorney Kapunan. Maraming salamat din at mag-iingat kayong dalawa. Ay, kayo I love rin you guys. po. Bye-bye. Bye-bye po, bye-bye po. Bye. Yan po si Attorney Lorna Kapunan, isa po sa mga Humirit ka pa. counsel ng prosecution. Well, ayan no, nakikinig Meron ang bang lahat. fuchsia din? ano siya, di ba? Kung ano yung kulay? Hindi, feeling Color ko, alam mo, coordinated din dapat kasi. pala sinabi mo, ang hiningi Ano? mo yung kwintas o kaya yung mga Ay, wag earrings niya. naman. Bulong ko na lang kasi mamaya malagot ako. Ano oras na, partner? Ang oras, 1 minuto bagong 5:05 ng hapon. Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ay, nagbabalik po ang ATM. Anong take mo? Syempre, kausapin na rin po natin ang susunod nating makakapanayam. Isa pong public interest lawyer, si Attorney Reyes Del Rosario. Magandang hapon po, Attorney. Hello, sir. Magandang hapon po, Sir Sandro and Miss Maan. Maraming salamat po for inviting me. Magandang hapon din po sa lahat na nakikinig ngayon. Sayang hindi ako nakaabot sa paghingi ng rubber shoes kay Sabihin mo na rin kung anong size mo. Sayang. Baka Sabihin mo yung marami size siyang yung pwedeng ipamigay. Malay mo, Kaya, nananawa. Tinignan ko yung outfit. Tinignan ko yung outfit ni Attorney Lorna. Sabi ko parang tumbler lang yung afford ko dito kasi branded lahat eh. Oo nga eh. Speaking of rubber shoes, diba kapag ikay lumalabas ng bansa, yan ang bilin. Diba, Size. hindi kaya Sasabihin mo maganda yung size mo. Hindi kaya maganda yung rubber shoes sa Paris, 'di ba? Ayun lang. Nandun daw. Hindi kasi kaya ako nabanggit 'yan kasi nga nitong mga nakalipas na araw at parang 2 linggo na na hindi nakaka-attend si Senator Loren Legarda dito sa At impeachment nag-extend. trial. Nag-medical leave siya. Tapos nag-extend hanggang August 19. Today. Ngayong araw yun. Oo. Kaso buti na lang, hindi kaya wala siya ganong na-miss out except yung 2 linggo plus nung Monday. Paano ko po ba, Attorney, nakaka-apekto to? Kaya tsaka nga hindi, pwede bang extend lang ng extend? Yung medical leave ba, kailangan siya, well bilang public official, di ba? Bilang senador, kailangan ba niyang i-divulge yung nilalaman nung kung bakit, di ba? At saka kasi binabayaran siya, tuloy yung sweldo niya eh. At syempre sa public scrutiny na, teka lang, dapat malaman din namin ano yun, di ba? Ako, Maan and Sandro, wala akong problema talaga kung may sakit si Senator Loren Legarda kasi karapatan niya naman yon kung sa tingin niya ay hindi kaya ng mga doktor dito sa Pilipinas na gamutin kung ano man yung karamdaman niya, pwede naman talaga siya magpunta abroad. Pero tama kayo, no? She's a public official and we have to remember that she is a senator with an ongoing impeachment trial, yung Senate. So, magiging magiging mainit sa mata ng tao, and you also have to look at the timing. Tignan natin yung timing dito kasi umalis sila a few days after in-announce ng ombudsman that a plunder case is going to be filed against
Senator Lauren Legarda and yung anak niya, si Representative Leviste. So, again, wala tayong problema. If Senator Legarda can prove na really nagpunta siya sa Paris para magpa-check up, ang panawagan nga natin, sana pag-uwi niya dito, magpakita siya ng medical certificate na nagpapakita talaga na nagpagamot siya. Kasi kung ganun, we would understand. Kasi baka talaga malubhan na yung karamdaman niya or may iniinda talaga siya na kailangan niya urgently pumunta doon sa Paris. During this time, na may impeachment, tapos meron siyang plunder na case. So again, kung ma-prove niya, walang problema yon. Pero ang question nga, bakit ngayon? Why of all the schedules, napili niya ngayong umalis kung kailan may impeachment? Oo. Bakit mahalaga, Attorney Reyes, na yung ating mga senator judges, kahit yung mga nandito lang, partner, Attorney Reyes, minsan may mga ma-absent pa. Andyan din lang. Yung iba nga, di ba, parang sa ano na lang, nagmo-monitor na lang. Late pa nga yung May iba ganon. So, gaano kahalaga yung pag-attend talaga, no, Attorney Reyes, ng mga senator judges? Kasi hindi nga basta may quorum lang ang Senate Impeachment Court, hindi rin mandatory yung pag-attend. So anong kahalagahan ng Attorney Reyes na nandun sila, napapanood, nakikita yung demeanor, no, ng mga testigo? We have to remember, Ms. Maan, that this is a trial. Wala ka naman makikita sa mga regular courts natin na judge na nagpe-present yung mga abogado or nagpe-present yung mga witnesses ng kanilang testimonya o ng kung anumang ebidensya o dokumento, tapos wala yung judge para makinig doon. You have to remember na isa lang po ang hinihingi sa isang judge para maging senator judge siya. Nakalagay sa Senate Rules on Impeachment, impartiality. So how can you exercise impartiality kung hindi mo nga narinig yung ebidensya ng both sides? So, ang iisipin natin dito as an ordinary person, sasabihin ko, baka may prejudgment na sila. Baka bago pa nagsimula ang impeachment, bago pa nakapagpresenta ng ebidensya, baka meron na talaga silang desisyon, hatol dito sa trial na ito. Kaya wala na silang pakialam whether or not maka-attend sila. Pero we have to remind the public na dapat we should call out our senator judges kasi importante po na yung kanilang maging desisyon ay base sa ebidensya at hindi sa kahit anong political leaning o kahit anong biases o affinity nila, especially with the respondent of this case. No? So yun, remind natin yung mga senator judges na umattend naman kayo kasi number one, binabayaran namin yung sweldo nyo. Pangalawa, obligasyon nyo at tungkulin nyo bilang senator judges to vote to decide based on evidence. Paano mo kayo makaka-vote based on evidence kung hindi naman kayo nakinig sa trial? Tingin nyo doon sa posibleng may kaharaping kaso nga, no? May iniiwasan, political strategy din kaya ito, Attorney Reyes? It might be a political strategy. So, kung pinag-uusapan natin yung kay Senator Lauren Legarda, this might be a political strategy na lumabas siya ng bansa. I don't know kung ano yung mga transactions niya outside, but there are news and there are parang mga haka-haka na lumalabas kung bakit nasa labas siya ng bansa. And a lot of the news that are coming out ay hindi tungkol sa kanyang medical condition, no? Merong mga nagsasabi na nagpunta daw siya doon to liquidate her assets kasi nga magkaka-plunder. And when it comes to plunder, titignan po lahat ng mga assets mo. Sinasabi din nila doon na baka daw ay magtatago na itong mag-ina kasi nga may plunder case sila. And we have to remember na once ma-file po yung plunder at sang-ayunan po ito ng Sandigan Bayan, magiging non-bailable offense po. So ibig sabihin, makukulong na po sila from the time na i-issue ni Sandigan Bayan yung warrant of arrest nila. So basically, walang labasan na yon hanggang matapos o ma-resolve yung kaso. So I think this is somehow a way to, kung wala talagang totoong kondisyon si Senator Lauren, this is probably a way to evade liability or to preempt whatever is going to be filed by the ombudsman. So yun. Oo. 'Di ba nagpalabas din ng message, mensahe ba? Si Senator Legarda na sinasabi niyang yung mga allegation ay utterly baseless at handa siyang tigilan niyo na 'yan. At handa siyang ilabas ang katotohanan o explain ang kanyang side, Attorney Reyes. Ako, I'm willing to, kung totoo man ang sinasabi ni Senator Lauren Legarda, I'm willing to apologize to her if she can really present a medical certificate that will really show na meron talaga siyang kondisyon at nagpagamot talaga siya during that time period. Ang tanong ko lang din, kung magpapagamot ka, bakit yung leave nyo ng anak
anak mo ay going to different places, different countries. So, ibig sabihin ba, kada country na pupuntahan nyo, may doktor si Senator Loren Legarda doon at doon siya magpapagamot. So, hindi kaya ng Paris. So, pupunta sila ng Hong Kong, pupunta naman sila ng ibang lugar. So, ayun, it's a matter of her proving kung totoo man ang sinasabi niya that she is willing to show evidence na really wala siyang tinatakasan and that medical talaga ang reason kung bakit lumabas siya ng bansa, then prove to us. Show the evidence kasi you owe it to the people. Because tama si Sir Sandro kanina, binabayaran pa rin po kayo ng taong bayan. Kahit kayo po ay nagpunta sa ibang bansa, kahit personal trip pa yan, sinusweldohan pa rin po kayo ng taong bayan. Yun nga yung diferensya, hindi yung kinakagalit natin. Kasi kung ordinaryong mamamayan ang mag-absent sa kanilang trabaho, wala silang sweldo for that day. Pero kapag mga matataas na opisyal, mga congressman, mga senators, yung vice-presidente, yung presidente, pag umalis po sila ng bansa or umabsent sila, meron pa rin po silang sweldo. Kaya the more na dapat maging accountable sila sa taong bayan. Ay siyang tunay. Diba? Pag umabsent tayo, wala naman tayong leave Wala credit. Oo, hay. Ay nako. Anyway, bago po namin kayo pakawalan, kasi nakita ko pa may mga post din po kayo no, tungkol sa gun control laws. Attorney Reyes, yung presumption pala no, ng liability no, kapag may nangyari sa isang estudyante, lalo na't nasa loob ng silid-aralan, ay nasa paaralan at nasa guro. Yes. Sa tingin niyo rin po ba bukod doon sa pagpapanagot sa kung sino pa talaga yung dapat managot, ano rin po yung kailangan baguhin dito sa gun control laws natin? Okay po, tama po yun. No? Explain ko lang, Sir Sandro. May tinatawag po tayo sa ating civil laws na vicarious liability. The presumption there is, if nasa school ang isang bata, ang dapat managot sa kanya kasi under the supervision siya nung teacher at nung principal. No? So, hindi naman ito criminal liability. It's just civil liability. So, kunyari, may danyos, perwisyo, pwede niyong singilin si school or si principal kasi nga, because of that particular standards. No? When it comes to our gun control laws, yung RA 8294 po kasi and 10951, when it amended yung dating batas during the time of Ferdinand Marcos Sr., basically, ang ginawa po is nilower po yung penalty. Ang dati pong punishment for illegal possession of firearms or yung pagdadala ng isang unlicensed na firearm ay reclusion temporal to reclusion perpetua. That's around 12 years to 40 years in prison. Pero po, nung pinasa yung tinatawag nga na Robin Padilla Law, yung RA 8294, binabaan po siya to prison correctional. And that is only around 6 years. 6 months no, to ang pataas. So, basically, there is a huge discrepancy there. Kaya nga po ang sinasabi dito na DILG Secretary Remulla, because of the passage of that particular law, mas nagiging confident ang mga tao na lumabag sa batas na to kasi maliit lang naman yung penalty. Kayang bunuin, kumbaga, or kaya mong harapin ang crime na ito compared doon sa reclusion perpetua. No? So, I think, especially when it comes to school, dapat magkaroon tayo ng stricter gun regulations. Dapat mas heavy pa yung penalty for carrying unlicensed firearms. Dapat po yung pag-issue ng LTOFP, yung license to operate firearms ay dapat maging stricto din po. Dapat din po magkaroon tayo ng stricter security for our schools kasi this is not the first time that this happened. And sana po yung Department of Education gawa na to ng paraan na hindi nahayaan na maulit pa ulit. Kung hindi po ninyo alam, ang mga schools po natin wala po silang budget for security guards. Usually ang ginagawa ng school, if they have extra money, dun po nila ito charge sa MOOE nila. Hindi naman po lahat ng schools may malaking MOOE. So ang nangyayari, wala po talaga silang security guards. So they rely on their staff, they rely on their janitors, they rely on their teachers to keep the kids safe, which should not be the case. No? So I think also they can coordinate with the PNP para naman may safer schools tayo. At saka dapat nabagit yung MOOE dahil panahon ng budget season na ngayon sa Kamara, dapat siguro i-itemize na, no, ilagay na doon yung sa security ng mga paaralan sa budget ng DepEd. Correct po, sir. Kasi right now, ang MOOE po, it also covers yung mga
kunyari internet connection, kunyari yung mga may choke emergency. allowance. Tama. So ano po 'yun? Broad po yung MOOE. So may hihirapan talaga si school na budgetin 'yon. May ibang mga schools na magkano lang yung MOOE nila, 10,000 pesos. So paano sila makakapag-hire ng security guard sa mga ganong amount? So dapat tama po kayo. Dapat ang DepEd na po yung manguna at sabihin during this budget season, nalakihan niyo yung funds ng MOOE. Kasi nga kawawa yung mga schools natin. Dapat kasi bottom line dito, the school should be a safe space for students. Pero ngayon po, takot na pong pumasok yung mga estudyante natin. Alright. Ayan, Sige thank po, you. marami pong salamat. Attorney Reyes Del Rosario, isa pong public interest lawyer. Salamat po. Maraming salamat. Ano oras na, partner? Ang oras, 16 na minuto makalipas ang 5:05 ng hapon. Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio. Napag-usapan natin, partner, kanina yung gun control laws at yung liability, yung civil liability ng principal pala, no, tsaka guro. Sabi nila, ang dami na nga namin ginagawa. Syempre, ituloy-tuloy Kasi nga naman, di ba, pangalawang tahanan ba yan ng mga estudyante, mga mag-aaralang eskwelahan. Pero nga, alam naman natin yung nangyari, di ba, sa loob lamang ng 2 buwan. Dalawang campus shooting ang nangyari sa bansa. Generally peace-loving ang Pinoy. So, at di ba, bakit nangyayari ito naputol ngayon? kasi yung usapin ng nihilistic violent chududut, di ba? Kasi nga, yung una, sa Tacloban City campus shooting, ay sinisisi din sa Gorbox ba yun? Mga game apps, no, yung paglalaro nun, mga violenteng game apps, ngayon din, sinabi rin ng DILG yan, pati nung Zamboanga City Mayor na naman to, Roblox enthusiast. Itong isang estudyante rin na namaril dyan sa Zamboanga Ateneo di Zamboanga Sige, campus. kausapin natin si Yusek Renato Aboy Paraiso, Executive Director po ng Cyber Crime Investigation and Coordinating Center o CICC. Magandang hapon po, Yusek. Good afternoon, sir. Magandang hapon, Sandra, Maan. Maraming salamat ulit sa pag-imbita sa akin sa inyong programa. No? At bago ang lahat, again, inuulit namin ang aming taus-pusong pakikiramay doon sa mga nasawi at saka nasaktan dito sa trahedyan to. Ay, tulad nung sa Tacloban shooting, Yusek, ay ito din, sinisisi din sa game app, etong behavior, allegedly, no? Nung itong namaril sa Ateneo de Zamboanga City High School. Yusek. Kami ngayon, it's too early to say. Hindi pa nga natin nakikita yung mga devices. No? At iba yung lumalabas din sa investigation din ng PNP-ACG, which sabi ko nga, we cannot discount the fact na baka nga NBEs to, baka nga tactics to, baka nga may kinalaman ng whether it's social media, gaming platforms, messaging platforms, hindi natin din-discount yan. But it's too early in the investigation to say that for a fact. Remember yung sa Tacloban, medyo ilang araw bago natin na-determine yun because talagang inaral natin evidence. Don't want to be pointing fingers naman na ito yung behavior. Hindi natin nasusolve yung problema pag ganun. Sa Tacloban ba, Yusek, ano yung kinalabasan ng investigasyon nyo? I think may forensic dyan. Investigation na ginawa kayo sa mga social media accounts noong bata, no? So, anong lumabas po doon? Doon, malinaw na nakita natin because of the conversations nung binuksan natin yung mga phones, natin yung mga games, at saka even yung mga testimonies nung mismo mga bumalik. Ito kasi kakaiba to dahil wala tayong i-interviewin, wala tayong i-dissect. Kasi kasama sa mga nasawi yung mismong gunman, yung child in conflict with the law. So aasa talaga tayo dito sa mga digital forensics natin to see ano talaga yung mindset ng bata at saka ano yung motive ng bata. Kasi ngayon, alabas,
based on initial interviews, galit doon sa teacher yung bata. So, pero again, we do not discount the fact na baka na-train to paano gumamit ng barel, paano magpapok ng barel, and, naudyukan na maging violent. Pero ulitin lang natin, Yusek, bakit natin kinatatakutan, pinapangambahan yung pagkalulong ng mga bata, no, dito sa mga gaming platforms na ito? Ano po ba itong mga may Gorebox na sinasabi, may Roblox na sinasabi? Bakit ba sinasabing ito ay nakakaapekto sa mga kabataan ngayon? Una, hindi naman. Inherently, yung mga games, like yung hindi sila masama. Ang masama, yung mga taong naglalagay dito at nambibiktima doon sa mga kabataan natin. For example, ang kinakatakutan natin dyan, yung mga tinatawag nating predation. Basta nagiging sexual objects para sa mga predators na to. Yung grooming. Kung saan kasi may ito chatroom din, sa mga extremist groups, tinatarget bataan natin para i-radicalize at ipagawa sa kanila yung mga ganitong mga terroristic acts na to, no? So ito yung mga iniiwasan natin dyan. At, and because of the yung mga games na to, kasi nakikita nila nagiging easy target yung mga bata to, kasi nakikita predisposed na siya to violence, paliba, naglalaro ng violent games. Tayo naman, Maan, sa Sandro, di ba, nung kabataan natin, naglalaro rin tayo niyang ganyan. Pero kasi, ang masama, at kaya natin sinisisi yung ibang games, kasi mahina yung KYC nila o your know your client nila. Kaya nakakalaro yung mga bata na hindi age-appropriate content. Yun na nga. Diba? Tsaka medyo realistic. May violence, may medyo realistic na rin kasi yung mga games ngayon, Yusek eh. Dati brick game lang eh. Pac-Man pa. Nakaabot pa yan si Yusek sa Pac-Man. Pac-Man lang, hindi pa wala pang ibang kahulugan yung Pac-Man na yun eh, no? Oo. Tetris. Masaya na tayo eh. Tsaka yung Game and Watch ba yun? Oo, na may Popeye tsaka si Olive Oil, ililigtas mo kay Brutus. May octopus. May octopus. Yun na nga. Kasi may rating din to age rating. Parang 18 plus above. Naku, naputol. Naputol. Ayun nga kasi ngayon hyper-realistic ni. Kailangan maganda yung talagang graphics niya. HDR na rin kasi ngayon yung mga games. Tapos yung iba parang nasa loob ka. Alam mo yung parang yung feeling na nasa loob ka. May VR. May VR na rin. Virtual reality headset. Na kailangan para ka nasa loob. Sinasabi nga nila, parang game ang ginawa din, di ba? Parang nasa loob ng isang game. Anyway, yun na nga. Kasi nga, 18... Sige, balikan natin si Yusek. Magandang hapon po ulit, Yusek. Yusek. Pasensya na naputol. Masama rin talaga yung panahon. Kaya masama rin yung signal sa mga telcos na to eh. Isa pa yan. Pinaringgan. Oo nga eh. Yusek, yun na nga, 18 plus, etong age dapat na maglalaro ng mga ito. Kaya lang napapasok na nga ng yun nga, kahit nga 12, 13, etong mga gaming na to, paano ba yun? Kasi nga hindi maganda at hindi matibay yung know your client o yung KYC ng mga to. So, yung age verification function na napapalusutan. Isipin nyo yung roadblocks kaya natin nasinita, Maan, Sandro, no? Ang age verification nila, haharap ka lang sa camera tapos i-guesstimate na yung age mo. Paano pag kamukha mo si Sandro? Talagang pagkakamala ka minor de edad. 100. Diba? Minor de edad. Talaga ba? Yusek naman. Oo. So yun yung that's the dapat look out na ng platform yun. Sa pamahalaan naman, it's strict regulation. Pero again, this is a whole of society approach. Hindi talaga pwedeng i-pinpoint ang isang bagay na siya ang root cause na lahat. Hindi pwede i-pinpoint ang games, hindi pwede i-pinpoint ang social media, messaging platforms, hindi rin pwede i-pinpoint ang magulang at pamahalaan. Kailangan lahat-lahat. I say magulang kasi minsan naman kasi ginagawa natin yaya ang ating mga tablet, yung mga computers, yung mga cellphone. Kaya hindi natin sinusubayba yan. Pero Yusek, alam niyo naman yung mga kabataan ngayon, di ba? Mga nagkukulong na yan ng kwarto. Dati, kaya mong pasukin lang basta-basta yung kwarto ng anak mo. Ngayon, nakalak. Di ba? Pasensya ha, di ba sinasabi nga, snowflake generation na talagang makanti lang ng konti, galit, di ba? Malulungkot. So, yun nga mahirap ngayon. Yusek. Tama Maan, pero kailangan natin kung ano yung
pagbabantay natin sa ating mga anak. Yung pag-aalaga natin sa mga anak, pag dinadala natin sila sa mall, di ba parang, oy, dito ka lang sa tabi ko. Bantay sarado di ba? Kahit sa playground, dito ka lang sa... Ganon din sa internet. Kasi yun na yung nila yun na yung playground nila, yun na yung mall nila. Correct. So, kailangan, binabantayan din natin. And to your point, na hindi dapat ang nasusunod yung mga bata Di ba? Totoo. So, kung halimbawa ang sinasabi kasi ang influence niyan, yung social media pa rin sasabihin, at saka yung mga nakikita nila sa mga gadgets nila na, oy, dapat ganito pag-uugali. Isipin mo yung sa Tacloban, no? To your point, at dun following your logic, isipin mo yung mga bata pinag-uusapan, naku, hindi tayo makukulong dyan dahil may juvenile justice. Alam nila. Oo. Diba? Ayan, so, hindi dapat sila nasusunod. So, ang next step ngayon ay yung gaming history, chat history, no? Yung mga nakakausap nitong batang ito na taga Ateneo de Zamboanga City ay de Zamboanga, yun ang next nyong gagawin. Yes, we would do a deep dive and Forensic digital forensics doon sa mga gadgets niya. Tapos kami naman, agad-agad, nung kahapon na pumutok to, kinausap na rin kaagad namin ang mga social media platforms to take down kasi nag-live yung bata. Nag-live yung bata. Dami rin na trauma. So, pina-take down natin to, tsaka lahat ng mag-share, pina-take down natin. Not because we don't want information to get out or may tinatago tayo, but ayaw nating unang-una. That's a sensitive content. And second, iniiwasan natin baka may mag-copycat. At iniiwasan natin baka may impluensya. Kasi parang ang nangyayari, Sandro, nire-reward pa natin yung mga maling gawain Pinapasikat pa natin Diba? So, by sharing these videos. Isa pang anggulo yan yung copycat. Diba? Yung mga nangyari sa abroad. Maraming salamat. Yusek Renato Paraiso, ng Executive Director po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Thank you, Maraming sir. salamat din, Sandro. Thank you po. Ayan, sino napili natin sa ating charity Ihabol natin si Michelle Salazar ng General Trias Cavite. Ang sagot niya ay, hindi dapat, no? Ano bang tanong? Sa panahon ng krisis, dapat bang isang tabi munang politika? Hindi dapat. Kasi ngayon namin sila kailangan, yung mga politiko to. Maging makatao naman sila, nung botohan, panay katok sila. Ngayon namin sila kailangan, kung talagang may malasakit sila sa mga mamamayang Pilipino, ngayon sila magpasiklab. Huwag puro pabango at papogi sana. Para raw sa kanyang nanay na senior citizen, ang charity ba? Ayan, kukontakin po kayo ng ATM team. Paano? Bye! ATM. Anong take mo sa